Tuling lumipas ang mga araw na hindi na nagawang mapansin pa ni Nati sa kasiyahan na bumabalot sa kanya. After ng ilang araw sa Baguio, ay bumaba na rin ang pamilya ng kanyang kapatid ng Maynila. Ilang beses na pinakiusap pa ni Nati si Nisa na iwan na lang doon. Ngunit hindi pumayag si Nick na sa bandang huli ay kinailangan niyang igalang. Hindi na lang niya yon pinilit kahit na pagustong gusto yun ni Nixa. Tsak na silang magkakasagutan ng kapatid. Walang makakasama ang mommy at si Skyler, Nixa. Gusto mo bang malungkot ang mommy? Dahil na-miss ka niya? Rason ni Nick na muntik na ikaikot ng mga mata ni Nati dahil alam niya may mga maid. May business trip ako na kailangang puntahan kaya sa susunod na lang, okay? Pinadyak ni Nick ang kanyang isang paa upang umupila sa sinabi ng ama, ngunit tinignan lang ito ni Nick ng seryoso na mayroong pagbabanta. Yung tipong sinasabing makuha to sa tingin. Pero daddy, I want to stay here with Tita Nati and Lolo Gov. Anak, hindi mo ba talaga maintindihan ng point ko? Medyo malakas ng boss doon ni Nick na halatang napipigtas ng pasensya. Papayagan naman kita pero sa susunod na nga lang. Kailan pang sunod, daddy? Pwede naman kasi ngayon eh. Behave lang si Nick sa dito, daddy. Kahit pa magbe-behave ka lang, hindi pwede. Huwag nang matigas ang ulo mo. Magpasabi ka. Kinagat na ni Nick ang labi. Habang namumula ng mga mata, bilit na ito pinipigilan na huwag umiyak lalo na sa harap pa yon ng mga matatanda. Paniguradong lalo siyang pagagalitan ng ama kung kukunin niyang pagkakataong iyon. Sa bandang huli, hindi na rin yung giniit ng bata kahit na gusto na niyang maglupasay sa frustration. Ayaw niya nang suwayin ng ama. Marami pa namang next time, Nixa. Alo na rin ni Nati na ayaw na mag-cause pa ng malalim na alitan sa mag-ama. Mabuti na lang at nakinig na rin si Nixa na kinarga ng Nick at niyakap. Sa bilis ng mga usan ng araw ay hindi na malayo ni Nati na natapos na pala kaagad ang project na masusing pinagkaabalahan ni Gaston. Kung kaya palagi itong busy. Ganon kabilis na lumipas ang mga araw habang magkasama sila. Ilang buwan lang yon ang estimate ay sa katapusan pa ng taon yun matatapos. Nakatulog na marahil ng naon silang mag-ina upang mas pabilisin pa yun ni Gaston. Hindi niya alam kung anong magic na nangyari at natapos kaagad. Nalaman niya na lang yun nang umito ng as usual ay pagod na pagod ang katawan. At ang kanyang mga mata, yung tipong hindi na nito halos makagulapay pa sa pagbagsak niya na higaan. Mukhang pagod na pagod ka. Hindi bale. Malapit na namang matapos to. Malapit na ako makapahinga sa bawat araw na sobrang pressure ang kailangan kong harapin. Kumislap ng mga mata ni Nati na marinig yon. Ibig sabihin ay malapit na maging buo ang oras ng dating gobernador sa kanilang mag-ina sa magiging kasal din nilang dalawa. Talaga? Kaya konting tiis na lang. Malambing na minasay pa ni Nati ang likod ni Gaston sa mga sandaling iyon ay natatanggal ng suot na belt. Makikita sa mukha ng dating gobernador ang labis sa pagod. Sorry Nati, hindi kita mabibigyan sa ngayon. Shh, alam ko naman yun. Ang mabuti pa, magbihis ka na't nang makapagpahinga ka na. Pwede naman sa madaling araw paggising mo. Ngisi pa ni Nati na kinuha ng belt ni Gaston sa kanyang kamay at siya nang nag-ayos noon. Okay lang naman sa kanya na walang mangyari sa kanila. Hindi naman siya ganun kahayok. Pero dahil marahil ay madalas na pinagbibigyan lang talaga siya ni Gaston dahil naroon siya. Kung kaya naman ay nasanay na rin ang lalaki. Kailan nga ulit ang relaunch ng project nyo? Bukas ng gabi. Gusto ko sana kayong pupuntahin ni Brixton doon. Kaso natatakot ako na baka may mangyaring masama. Hindi sa hinahangad ko pero hindi malabo yun. Baka mapahamak lang kayo. Pwede nyo rin namang mapanood sa video. Nakagat na ni Nati ang kanyang labi. Gusto niyang naroon siya. Napaka-importante na project na yun at gusto niyang suportahan si Gaston. Ngunit kapag ganitong sinabi nito, naisip niya na parang imposible na magawa pa ang gusto. Hindi siya nito pagbibigyan kahit na anong giit niya. Kilala niya si Gaston na pagdating ng kaligtasan nila ay mahigpit. May mga bodyguard ka naman. Kahit na baby, ayokong ilagay sa peligro ang buhay niyo mag-ina at hindi ko sigurado. Hindi ko yun kakayanin. Sige na nga, hindi ko na ipipilit na pumunta kami doon ng anak mo. Sabi lang yun ni Nati, ngunit may namumuon ng plano sa kanyang isipan. May surprise man na si Gaston na nandun siya. Wala na itong magagawa pa. Alangan naman na itaboy pa siya nito, gayon nandun na siya sa site ng launch ng project niya. Ganun na lang ang gagawin niya. Eka nga kung gusto ay maraming paraan na pwedeng gawin kahit na maraming dahilan. Baka naman kaya ayaw mo kaming pumunta ng anak mo.
dahil merong may gusto kang itago. Aminin mo na ngayon pa lang, hindi nakatiis sa hirit ni Nati. Ang buong akala niya tatahimik niya siya, ngunit umandar na naman ang pagiging makulit niya. Dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi sila pwedeng pumunta doon, gayong kilala na rin naman sila ng publiko. Napadilat ng mga mata ni Gaston na sa mga sandaling yon ay nakahiga at matutulog na sana. Iba ang dating ng salitang yun ni Nati sa kanya, gayong iniingatan lang niya naman niya ang mag-ina. Hindi niya makalimutan na naging dahil sa project na yun ay mag-asawang nabuwis ng buhay. Ayaw niya lang namang maulit yon kaya hinihipitan niya. Siyempre mainit din ang mga mata ng publiko sa kanila. Hindi naman niya magagawang isecure ang buong site na yon. Natalia, ano naman ang itatago ko sa'yo? Gusto ko lang talagang maging safe kayo na mag-ina. Si mama nga na-excited din doon, hindi ko rin pinagbigyan na pumunta. It's better na unahin nating mag-ingat kaysa maging padalos-dalos. Alam kong excited din kayo. May mga live na kuha naman kaya makikita niyo pa rin ang launching noon. Kahit na, iba pa rin ang magiging kwento kapag sarili mong mga mata ang nakakita noon sa personal. Natalia, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Hindi ko rin naman gustong hindi kayo papuntahin ni Brixton. Hindi na nagsalita pa si Nati na umayos na rin ang higa sa tabi ni Gaston na mahina nang humihilik doon. Nagawa na nitong makatulog sa loob lang ng ilang minutong hindi niya pagsagot. Ganun ang kanyang pagod na nararamdaman na para kay Nati ay nakakaawa din naman kung kaya naman hindi na lang niya ito kinulit. Kung ayaw talaga siyang pagbigyan nito na pumunta sila ni Brixton sa launching site ng project nito, siya na mismong kusang gagawa ng paraan upang makapunta silang mag-ina. Hindi naman yun mahirap sa kanya eh. Nakalimutan mo yata kung sino ako. Si Natalia Bentacourt yata to. Kibot-kibot ng bibig ni Nati habang matamang nakatingin sa mukha ni Gaston na nahihimbing sa mga sandali pa lang na yon ay ini-imagine na niya kung ano magiging reaksyon nito oras na makita sila. Siyempre, wala na itong magagawa. Kapag ginusto ko, malamang lahat ay nakukuha ko. Kinabukasan ay naging normal ang daloy ng lahat. Nang ulitin na sabihin ni Gaston na hindi sila pwedeng pumuntang mag-ina sa site ng launch ng project, nakangiting tinanguan lang yun ni Nati bilang pagsang-ayon, ngunit ang totoo ay nakagawa na siya ng paraan na pumunta dito na lingid sa kaalaman ni Gaston. Siyempre, patagulang yun kung kaya naman hindi niya pwedeng sabihin. Mamaya na lang siya mag-e-explain kapag nasa site na sila ng anak. Wala namang magagawa doon si Gaston kung hindi ang hayaan sila. Lihim na napangiti si Nati. Hindi na mahintay ko anong magiging reaksyon nito oras na makita silang dalawa ni Brixton sa dagat ng mga witness sa natapos niyang project. Good luck! Nagawa pa nilang ihatid ni Brixton si Gaston sa may pintuan ng mansyon. Thank you, Nati. Kapag natapos na, babalik ako kagad para kayong mag-ina naman ng aking mga kasama. After din nito, pwede na nating asikasuhin ang magiging kasal. Pisil pa nito sa kanyang isang pisngi. Babalik agad ang daddy. Baling naman ni Gaston kay Brixton na matamang nakatingin lang sa ama habang hawak nitong favorite na mga laruan. Pinagplanuhan ng mabuti ni Nati kung paano sila makakalabas ng mansyon ng mga Barcelo na hindi nagkakaroon ng aberya. Mukha naman siyang hindi rin pagdududahan ng Donya. Saan kayo pupuntang mag-ina? Mama, gusto lang namin kumain ni Brixton sa malapit na fast food chain. Babalik din kami kaagad. Saka gusto rin namin maglakad-lakad ni Brixton at baka malumpo na kami dito. Hindi kinakitaan ng Donya na may ibang hangarin si Nati. Noong pasamahin din kasi ito sa family driver ay hindi to umangal na para bang may plano kung bakit niya ginagawa yon. O sige, bumalik din kaagad ha? Si Gaston, baka umuwi yun kaagad. Tapos wala pa kayo dito. Opo mama, wag po kayong mag-alala. May kasama naman kaming driver. Pinagkibit lang yun ng balikat ni Doña Josefina na tinanaw pang pag-alis ng mag-ina habang kumakain na panay sulyap ni Nati sa driver ng sasakyan ng kanilang dala. Inibitahan niya itong pumasok sa loob ngunit tumanggi kung kaya naman dinala na lang niya ng pagkain. Lihim niyang nilagyan ng pampatulog ang inumin niya na ibinigay dito. Mild lang yun, kumbaga saglit lang itong maiidlip. Hindi literal na pampatulog na oras ang itinatagal. Siyempre bago man ito mamalayan ay wala na sila sa fast food chain na kinakainan. Let's go Brixton, kailangan na nating masaksihan ang project ng daddy gamit ang ating mga mata. Aya niya sa anak na kinaragan na upang umalis na doon at magtungo sa launching ng project. Daddy, pupunta tayo kay daddy? Yes. Sumakay sila ng taxi at sinabi kung saan ang kanilang tungo. Nagawa nilang makapasok sa site na yon nang hindi nagkakaroon ng anumang aberya.
o tanong man lang sa mga guard. Nakipagsiksikan si Nati sa dagat ng mga taong naroon. Sinigurado niya hindi makikita ang kanyang muka gamit na nakatakip sa kalahati nitong balabal. Nakabonet naman ang anak dahil sa lamig ng klima ngayon doon. Nanatiling karga ni Nati ang anak habang mabagal ang usad ng kanyang mga hakbang. Mahigpit naman ang kapit nito sa leeg niya. Tumigil si Nati sa paglalakad na makitang ilo-launch na sa kalawakan ng rocket na project ni Gaston na taon ang binilang bago yun matapos. Napakarami ng pagod nito dito. After a long wait, a white behemoth made a booming sound after ignition, and it soared in the white mist. Success! It's in the sky! Sigaw ng MC kung kaya naman nagsigawan at palakpakan ng lahat. Napasinghap ang lahat at nakatingala sa langit. Sa isang malawak na kapatagan yun ginawa kung saan walang pwedeng tamaan, oras na pakawalan na nila sa kalawakan. Pinanood din yun ni Nati at ang anak nilang si Brixton mula sa kanilang kinatatayuan. Bumitaw sa leeg ng kanyang ina ang mga kamay nito at pumalakpak. Yun kahit nalunod to sa sigawan ng maraming taong nagbabayad pa ng mahal upang makadalo lang sa launching. Hindi mapigilan ni Nati na maluha. Alam niyang gawa yun ng kanyang future husband. Yung pagod nito at mga sakripisyo doon nabuhos. Ngayong tapos na yon, sigurado siyang may happy ending na rin ang naghihintay sa kanila. Kasal naman nilang pagkakaabalahan. Batiin natin ang daddy. Excited na tura ni Nati. Gusto niyang mag-congratulations. Tapos, punta tayo kung nasan ang daddy, okay? Ang alam ko nasa may baba ng stage. Sinubukan niyang tawagan ng number ni Gaston ngunit ring lang yun ng ring. Naisip ni Nati na baka abala lang ang lalaki sa dami ng bumabati sa kanya kung kaya hindi naririnig. Yung secretary na lang niya tawagan natin. Mukhang busy pang Daddy Brixton. Otomatikong sinagot naman ng secretary ang tawag ni Nati. Yes, Miss Bentacourt. Hinahanap mo si Mr. Barcelo? Oo, nasa launch site kami ngayon ni Brixton. Nasaan ba siya? Pupuntahan lang namin siya. Namutla ng secretary na marinig yung sinabi ni Nati. Ang bunga akala niya hindi sila pinapunta ni Gaston sa area. Tsak na magagalit ito oras na malamang nandun ang mag-ina. Napasabunot na siya sa kanyang buhok. Hindi na alam ang idadalhilan. Miss Bentacourt, sandali lang ha. Nasaan ka bang banda? Masyadong maingay, hindi kita marinig. Tugon ng sekretary nagsimula na maglakad-lakad upang hanapin ang mag-ina. Okay, nandito kami sa may likod ng stage, papunta sa gilid. Ang daming mga tao. Diyan lang kayo, pupuntahan ko kayo. Huwag kayong aalis, okay? Medyo busy pa kasi si Mr. Barcelo ngayon. Dahil sa marami rin siyang mga bisita, Miss Bentacourt. Siguro maganda, sa mansyon nyo na lang siya hintayin. Saka ang daming mga tao, ihahatid ko na kayo mag-ina. Naagaw ang pansinin natin na sinabi niya ng secretary na para bang ayaw ipamit sa kanila ang dating governor. Oo, alam niyang maraming mga itong bisita. Maano bang mag-congratulations na naman sila ni Brixton tapos uuwi na. Hindi naman nila to aayaing umalis na rin ng site dahil alam niyang tungkulin ni Gaston sa proyektong yon. Hello, Miss Bentacourt. Narinig mo ba ako? Oo, sige. Hindi kami aalis ni Brixton kung saan kami banda. At hindi na nagawa pa ni natin na dugtungan yun nang maputol ng tawag nito. Nang tignan niyang phone niya napakahina ng signal noon kung kaya kahit natawagan niyang sekretary hindi yun uubra. Marahil ay nang dahil sa dami ng tao sa lugar na yon kung kaya naapektuhan ng linya ng communication. Pwede naman silang umalis na ni Brixton at sa mansyon na nga lang maghintay ngunit total ay nandun na rin naman sila. Bakit hindi na lang nila lubusin yun? Lumapit na lang sila sa staff matapos na wala pa rin ang sekretary na lalaki pagkaraan ng ilang minuto upang doon na magtanong. Nasa ibaba po ng stage na ito si Mr. Barcelo, ma'am. Lakad lang po kayo dito sa gilid at makikita niyo po siya doon nakatayo. Doon po siya nakapwesto magmula na magsimula ang event. Magalang nitong paliwanag habang nakangiti. Lubos ang pasasalamat dito ni natin ang initian lang niya. Mukhang hindi rin siya nakilala nito kung sino. Sa naging viral na issue ang bungakala kasi ni Nati kilala siya ng lahat. Oo, alam niya nakahantad ang kanilang mukhang mag-ina ni Brixton pero malamang hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon ng staff upang pakititigan siya sa dami ng mga tao. Come on Brixton, tara na sa pwesto ni Daddy. Sumigla pang ngiti ni Nati habang naglalakad sila sa gilid ng stage. Pilit na nakikipagsiksikan sa dami ng mga naduroon. Ayun na, ito na pagkakataong makita niyang reaksyon ni Gaston na nagawa nilang pumunta na mag-ina kahit na ayaw nitong pumayag. Subalit napalitan ng gulat at tila bumao ng mga paa ni Nati sa lupa na makarating sila sa part na tinuro ng staff kung saan natatanaw nila ng harapang bahagi ng stage. Tama naman ang staff na nagturo. Totoong naroon namang hinahanap nilang si Gaston. Hinawakan ni Nati ang ulo ni Brixton na kaagad ibinaling sa kabilang direksyon.
upang wag nitong makitang ama niya na hindi nag-iisa sa mga sandaling yon. May babae sa kanyang tabi na noon lang din nakita ni Nati. Sumama na kaagad ang kutob niya kahit hindi pa kumpirmadong gaya ng iniisip niyang relasyon nilang dalawa. Paano ba naman kasi ay nakahawak pa to sa isang braso na lalaki at parang matagal na kilala? Ito ba ang dahilan kung kaya ayaw silang papuntahin ni Gaston sa event na yon? Hindi lang naman ang babaeng nagpa-shock kay Nati. Ang totoong nakita niyang malaking problema ay makita pang may kargang batang babae si Gaston. Sakto pa na humalik ang bata sa kabilang pisngi ng lalaki na halatang giliw na giliw sa kanyang bata. Siya lalaking ang buong akala niya ay magiging kanya na pagkatapos ng project niyang yun. Who the heck are they? Malakas sa sigaw ng utak niya. Pero hindi nito magawang lumabas sa kanyang bibig. Walang pagsidla ng galak na nakarehistro sa kanilang muka habang nakatitig sa kanila si Nati na kung saan ay umaahon ng matinding galit sa kanyang puso. Para siyang pinagpira-piraso ng tanawing yon sa kanyang harapan. Damang-dama na niya ang sakit sa bawat himay-himay ng katawan niya. Sakit na hindi niya kayang maipaliwanag sa salita. Kailangan niya pa bang itanong at kumpirmahin na sa kanilang dalawa ng babae ang batang yun? Nadurog pang puso ni Nati nang hawakan ni Gaston ng isang kamay ng bata at ikaway na yon sa kalawakan. Hindi ba dapat si Brixton ang karga niya ngayon at ikinakaway dito? Bakit kailangang sa ibang bata yon? Sabihin ng anak niya rin ito, pero hindi ba dapat si Brixton ang deserve nun? Siyang kinikilala nilang anak, bakit kailangang ibang bata? Nasasaktan siya para sa kanyang anak, hindi lang para sa sarili niya ngayon. Napaka-importante ng sandaling yun. Natapos niyang project at nasa mansyon lang din naman sila. Kaya nung nakita niya yun ng dalawang mata, alam niya ng dahilan kung bakit hindi sila pinapunta. Hindi ang kaligtasan nilang iniisip ni Gaston, kundi dahil may iba pala siyang priority. May iba siyang plano. Hindi sila kasama ng anak sa kung anumang pinaplano nito at malinaw yon. Mommy, bakit ka umiiyak? Sa pag-entertain natin ng kanyang nararamdaman. Hindi niya na namalayan na nagawa ng lumingon ng kanyang anak sa kanyang muka at nakita pa nitong kanyang bumabahang mga luha. Mommy? Sinubukan ng mga munting kamay ni Brixton na palisin ang mga luha niya. Lalo pang pumait ang nararamdaman ni Nati nang dahil doon, hindi niya alam kung dahil ba kay Gaston o dahil ba sa sama ng loob niya, kung kaya naman ganun na lang ang naging reaksyon niya. Sa pagkakataong iyon ay may bumubulong kay Gaston na suyuri ng mga taong pumunta. Napasinghap siya nang makita niyang kanyang mag-ina. Pinanghinaan siya ng buong katawan ng sandaling yon. Kahit na siya malayo nakikita niyang puot na nakabalot sa mga mata ni Nati habang nakatingin pa rin sa banda niya. Pilit na kinalma ni Nati ang sarili niya. Hindi siya pwedeng mag-breakdown, lalo pat maraming tao doon. Brixton, anak, mukhang mali ang napuntahan nating side. Wala ditong daddy. Nasa kabila yata. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Nati at malalaki ng mga hakbang na hindi niya alam kung saan direksyon ang kailangan niyang puntahan. Hindi na niya makita pang exit sa lugar. Ang makita ni Gaston yun ay walang pag-alinlangan niyang binigay sa babae ang karga niyang bata. Tumatakbo na sa kanyang isipan na paniguradong na misunderstood na ni Nati ang kanyang nakita. Walang pag-aalinlangan niyang sinundan ng kanyang mag-ina. Mr. Barcelo, tawag ng babae na hindi pinansin ni Gaston. Saan ka pupunta? Iiwan mo na lang ba kami dito? Kumabog ng puso ni Gaston na parang lalabas na sa kanyang lalamunan. Gumala ang kanyang paningin sa dami ng tao, hindi niya alam kung saan na sila pumunta. May pagkakataon pa na naharang siya upang batiin o kung hindi naman ay makipicture sandali. Tanging taas lang ng kamay ang sagot niya upang sabihin sa kanila na nagmamadali siya. Natalia, Brixton, sandali lang. Hintayin niyo ako.